At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin. So ayan, bago nyo po simulang panoorin itong video natin na to, ay reminder lang po na ito ay repost. Ayan, so ito yung mga nakita, napansin ng One Piece community natin kay chapter 1108 at analysis na rin. So kaya ayan, kung napanood nyo na itong video natin ay pwede nyo na po yung skip. At so ayan, kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga natin yung sisimulan kay Luffy sa malupit na pagpigil niya ng sabay dyan kay Kizaru at saka kay Saturn. So dito medyo nakakatuwa lang kasi nga yung mga One Piece community natin ay ngayon wala silang nasabi kay Luffy at tuwan-tuwa nga sila. Kasi nga diba nung sa nakalipas na mga chapters ay eto si Luffy, matatandaan ninyo, binabash siya ng One Piece community natin. Kasi nga pagdating niya dyan, nung sa awakening niya ay tumawa lang siya kahit na si Dr. Vegapunk ay malala na yung sitwasyon. Pero yun nga, ay nalinaw naman yan dun sa chapter 1107 at saka dito sa chapter 1108 na etong si Luffy, hindi pa kasi siya aware na matindi na nga o malala na yung sitwasyon ni Dr. Vegapunk hanggang sa nakita niya na nga lang yun. So kaya nga ito, ginagawa ni Luffy lahat para lang maprotektahan at mailigtas ayang si Dr. Vegapunk. Pero maangas-angas nga talaga dito itong ginawa ni Luffy na pagpigil ng sabay dyan kay Saturn at saka nga dito kay Kizaru. So sinabi niya pa dito na hindi niya hayaan na makatakas etong dalawa. So medyo big word yan kasi the fact na etong dalawang kaharap niya dyan, big time yan talagang big shot kasi nga isa sa 5 elders tapos admiral etong pinagsabay niyang kalabanin. Tapos hindi niya papatakasin. So mabigat-bigat itong mga salita ang binibitawan dyan ni Luffy. Pero tignan nga natin kung hanggang kailan o hanggang saan tatagal etong si Luffy sa pakikipaglaban dyan kay Saturn at saka dito kay Kizaru. So kasi nga diba may problema pa sa stamina o sa endurance itong si Luffy. But anyways, ay pagkatapos dito ay punta muna tayo dito naman sa sitwasyon ni Zoro at saka nga ni Rob Lucci. So itong laban ni Zoro at saka ni Rob Lucci ay hindi nga ipinakita sa chapter 1108. Pero dahil nga dyan, kaya hinahanap ulit itong dalawa. So alam naman natin na itong laban ni Zoro dyan kay Rob Lucci ay talagang tumagal na na-stuck na itong si Zoro dyan. So kaya nga parang di na siya maganda, di na siya nakakatuwa. Pero may ilan sa One Piece community natin na ang sinasabi naman na good move itong ginagawa dyan ni Zoro na pakikipaglaban kay Rob Lucci at yung hindi kagad na pagtapos dyan kay Rob Lucci. So kasi ang pinupunto nila dito na kapag tinapos kagad ni Zoro itong si Rob Lucci ay makaka-recover kagad yan. Kasi nga yung mga awakened ay nainiwala nga tayo may fast recovery ganyan. So kaya kapag tinalo ni Zoro to kagad-agad itong si Rob Lucci at pumunta siya kagad doon kala Luffy, itong si Rob Lucci makaka-recover kagad yan at ang possible niyan pwede na makialam siya dun sa laban nila kay Saturn. So kaya nga good move daw itong ginagawa dyan ni Zoro na medyo patagalin pa yung laban kay Rob Lucci. At saka isa pa, kung mapapansin nga raw dito kay Zoro ay hindi siya gumagamit ng special move laban dito kay Rob Lucci. Tapos yun nga, di pa raw naglalagay ng bandana yan. So yun kasi diba yung parang indication natin na itong si Zoro kapag naglagay na ng bandana dyan sa ulo niya, ibig sabihin matakot ka na. Hindi, joke lang. Ibig sabihin nagseseryoso na itong si Zoro. Pero dito ay wala raw ganun. At so kaya ayan, kayo ba yung masasabi nyo patungkol dito kay Zoro? Talaga ba na pinatatagal niya lang yung laban dito kay Rob Lucci para hindi manggulo o makialam itong si Rob Lucci dun sa side nila Luffy? But anyways, ay pagkatapos dito kala Zoro ay talo naman tayo dito sa mga higante natin. At so dito ay medyo binabash lang itong mga higante natin. So although nakikita nga natin na ang ganda ng pinapakitang performance ng mga higante natin ngayon dito sa may Egghead Island, pero yung iba sinasabi na hindi naman threat etong mga higante na ito, may hina nga raw yan. Kasi nga no match nga raw yan dito kay Mr. Tree. So kung matatandaan ninyo, dito nga kasi nung sa time nung sa may Little Garden Arc ay eto binanatan lang ni Mr. Tree etong sila Brogy dyan. So dito hindi nakapalag etong sila Brogy dyan kay Mr. Tree. So kaya nga ang sinasabi na kay Mr. Tree nga lang hirap na sila Paano pa dun sa mga
big shot nga sa mga malalakas na kalaban. So ang pinupunto lang dito na itong mga higante natin, effective lang daw yan sa pakikipaglaban sa mga puchu-puchu na mga marines ganyan, yung sa mga tao-tauhan lang. Pero pagdating dun nga sa mga big shot na o sa mga malalakas na kalaban na, for example, yan nga kay Kizaru at kay Saturn, ay wala na, hindi na uubra itong mga higante na to. So kaya nga parang sumatotal nga raw ay talagang hindi threat itong pagdating ng mga higante dyan. At so ayan ay so far ay ang lulupit talaga ng One Piece community natin. Kararating pa lang ng mga higante natin dito sa may Egghead Island ay eto may mga bashers na kagad sila. But anyways ay pagkatapos nga dito sa mga higante natin ay talo naman tayo dito kay Saturn. So nakita nga natin kay chapter 1108 na itong mga mata ni Saturn ay nagbago nga raw yan. Pero sinasabi nga na alam daw ba natin na itong planetang Saturn ay meron nga rin daw yan na mata. So itong mga pictures na to, ito naman yung kuha ng NASA dun nga sa mata ng planetang Saturn. But anyways, ay maliban pa dito ay sinasabi nga na etong karakter ni Saturn ay mukhang dito talaga nag-derive o binase sa Oshi Oni na halimaw, Ox Yokai. So pati nga raw dito sa may Chinese mythology natin ay makikita na etong Ox ay naka-associate yan dito sa Saturn. But anyways, ay nakita nga natin dun sa chapter 1108 na etong si Saturn ay coated na nga siya ng lason o ng poison. So itong si Oshi Oni ay ganun din yung properties niyan. Nandudura siya ng lason at the same time yung mga claws niyan ay may lason din. So ganyan-ganyan yung ipinakita ni Saturn dun nga sa chapter 1108 na lusaw niya yung puno sa pamagitan lang nung pagdikit nung claw niya dun sa puno na yon. So hindi naman yung buong puno, pero nung idikit nga ni Saturn yung claw niya dun sa puno ay naputol kaagad yung katawan ng puno na yon. So parang sinunog na tinunaw eh. Pero maliban pa nga dyan ay talo na nga tayo dito ngayon sa laban ni Luffy at saka nga ni Saturn. So dito nakita nga natin na si Luffy higante na naman siya at etong si Saturn nakatransform na nga siya dyan sa pagiging gagamba niya. So kaya nga ngayon ang sinasabi, hindi kaya etong si Luffy ay tatapusin niya etong si Saturn gamit nga etong kanyang higante na battle axe din na atake. So mataas-taas nga raw yung possibility na dudurugin ni Luffy etong si Saturn kasi nga saktong-sakto eh. Etong si Saturn ngayon nakatransform siya sa pagiging gagamba. Eh ano nga raw ba yung ginagawa para tapusin o patayin yung mga gagamba? Di ba dinudurog nga raw yan? At etong si Luffy ngayon naka-giant form na siya kaya kayang-kaya niya nga raw gawin yan. So sa mga nakalipas na chapter ay nakita nga natin si Kuma ay pinagmamasdan niya o pinanonood niya si Luffy habang pinapractice ni Luffy itong kanyang battle axe. At dito sinabi nga ni Luffy diba na itong atake na to gagamitin niya yan sa mga malalakas na kalaban niya. At so now dahil nga sa kalaban na ni Luffy kaharap niya na itong isa sa mga malalakas si Saturn ay sa tingin nyo nga ba na itong battle axe yung gagamitin ni Luffy para nga pantapos o pandurog dyan kay Saturn? But anyways ay pagkatapos dito ay talo naman tayo kay Dr. Vegapunk. So sinasabi nga na itong si Dr. Vegapunk yung karakter niya ay binase kay Albert Einstein. At etong si Albert Einstein, yung cause ng pagkamatay niya ay internal hemorrhage. So kaya nga sinasabi ngayon dito na hindi kaya etong si Dr. Vegapunk yung maging cause din nung pagkamatay niya ay same dyan kay Einstein, yung internal hemorrhage din. So marami talagang nakikita na pagkakatulad etong si Dr. Vegapunk dyan kay Einstein. Pero maliban pa dito ay di ba nga nabanggit ni Dr. Vegapunk sa dulo ng chapter 1108 na meron nga siyang sasabihin na katotohanan patungkol sa mundo. At so now, etong si Einstein ay parang may quote din siya na sinabi na parang ganyan. At eto nga yun, sabi nga dito ni Einstein, "Science is not truth. Science is finding the truth. When science changes its opinion, it didn't lie to you. It learned more." Sabi ng ganyan. At yung sa ginawang libro pa neto ni Einstein na yung pinamagatan, "The World as I See It." So dito pasok na pasok talaga itong character ni Dr. Vegapunk dyan kay Einstein, lalo na yung pagdating nga dyan sa finding the truth. So kaya kung ano man itong nakita ni Dr. Vegapunk na katotohanan dyan sa mundong sasabihin niya, ayan nga yung abangan natin. But anyways ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin. At ayan ay so far ito nga yung mga reaction, yung mga comments na nag-arise nga dyan galing sa One Piece community natin. At so ayan ay hintay-hintay lang para sa kasunod nito. Pero kung meron kayong mga comments o reaction pala patungkol dito kay chapter 1108 ay pwede nyo i-share yan sa amin dyan sa may comment section
sa baba. So wag lang kayo mag-away-away dyan na kasi ano lang naman yan, kanya-kanyang opinion. So pasayin lang natin itong si One Piece. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.